Sa gitna ng digmaan, minsan nakakalimutan na natin ang tunay na kalaban. Ang mga sumbatan ay natapos na, ngunit ang mga sugat na iniwan na nakaraan ay mas lalong bumukas. Matapos ang revelasyon ni JP at ang marahas na paghaharap nila ni DJ, tila wala nang balikan ng lahat. Pero sa likod ng galit at pagkamuhi, may nananatiling tensyon na hindi kayang burahin ng panahon. Isang assistant na determinadong suyuin ang asawang tila pagod na sa lahat. Ngayong magkasama sila sa isang mahabang biyahe patungong Batangas. Walang takas, walang tagapamagitan. Handa na nga bang magbago si DJ? O ang kanyang mga salita isa lamang paunang yugto ng pag-angkin na hindi kayang pigilan ni Christine? Sa bawat kilometrong binabaybay, ang distasya nila sa isa't isa ay unti-unting nababawasan. Ngunit ang pader sa puso ni Christine, mananatili ba itong matibay? Tara, samahan natin silang harapin ang isang biyaheng puno ng peligro at pag-aalinlangan. Simulan na natin. Christine POV. Napatayo ako sa kinuupuan. Hindi ko na kayang harapin si JP. Yung dibdib ko, parang may nakapatong na kung anong bigat. Parang sasabog sa pinaghalong galit at pagkadismaya. Napapikit ako saglit, trying to calm myself. I turned to JP. Umalis ka na, JP. Mahina pero marin kong sabi sa kanya. Bago pa ako makapagsalita nang hindi maganda laban sa'yo, hindi siya kaagad gumalaw. Nakatayo lang siya sa harap ko. Parang hinihintay kung may iba pa ba akong sasabihin. I owe you everything. I swallowed hard. Ikaw yung nandyan sa tabi ko. I trusted you in every way pero I paused. Hindi ko alam kung anong susunod. Hindi ko alam, JP. I gave you a chance. My children like you but... Huminto ako ulit sabay iling. Hindi ko na alam. Tumango siya, mabigat ang mga mata at puno ng remorse. Pero hindi ko may pagkakaila yung sincerity. I understand. May hinahon niyang sagot. I'll wait if ever you're ready. Tumalikod siya tumakbang pero hindi pa siya nakakatatlong hagbang. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni JP. Sapul ang ilong nito. DJ! Napatili ako. Nakita kong bumagsak si JP sa damuhan. Hawak ang duguan na ilong. Napatulala ako sa gulat. Napaatras ako. Si DJ. Si DJ nakatayo. Nanginginig ang katawan sa matinding galit. Mahigpit na nakakuyom ang kamao at yung mga mata niya punong-puno ng galit. Galit na para bang pinagkait sa kanya ang buong mundo. Ang katotohanan, tinago sa kanya. Gago ka! Singhal niya. Nilapitan si JP para suntukin ulit. Tumakbo ko sa gitna nila. Halos kasabay ng pagdating ni Kuya Brian, nila mommy at daddy at ilang kasambahay at guard. Maaaring narinig nila ang komosyon sa amin. Hinawakan nila si DJ sa balikat. Pinigilan pero nagpumiglas siya. Hayop ka, JP! Isa ka pala sa dahilan! Pasigaw niyang sabi habang nagpupumiglas. Kayong dalawa ni Marilu, mga hayop kayo! Isa ka sa sumira sa amin. Ikaw yung dahilan kung bakit ako tinuring niya demonyo ng ama niya. Pinalabas mong predator ako. Umayos ka, gago ka! Galit na galit niyang sabi. Halos pagputukan ng ugat sa kanyang leeg, pati mukha niya namumula sa matinding galit. Tumayo si JP. Pinunasan ng dugo sa ilong. Hingal siya pero kalmado ang boses. Pasensya na, DJ. Ginawa ko lang yun dahil gusto ko si Tina. Pinagsisisihan ko na yun. Believe me, may pagsusumamo sa tinig ni JP. Buisit na dahilan yan. Galit pa rin siya ni DJ at muli siyang nagpumiglas. Buong lakas niyang winasiwas ang lahat na nakahawak sa kanya nang makawala muling inabot ng suntok si JP. Paulit-ulit sa mukha, parang natulala ang lahat sa mabilis na pangyayari. Napasigaw na ako. DJ, tama na! Kahit si Mommy Maria napasigaw na rin na awatin pero napako ang lahat. Hindi talaga siya tumigil, galit na galit pa rin siya. Tila nawala ng kontrol sa sarili. Parang wala na siyang ibang iniintindi kundi ang galit lang sa dibdib niya. Narinig ko na may nag-iyakan, mga boses ng triplets. Tila nagpanting ang tenga ko, sinugod ko na si DJ dahil wala pa rin kumikilos. Huwag kang gumawa ng gulo dito sa bahay! Halos sigaw ko na pero hindi pa rin siya tumigil. Isang sampal ang pinakawalan ko. Malakas, matunog at napatingin siya sa akin. Natigilan siya, natahimik. Siguro napagtanto sa maling ginagawa niya. Lahat nakatingin sa amin. Nabitawan niya si JP na hindi lumalaban at duguan.
Nakatingin lang siya sa akin para bang hindi makapaniwala. Dahil sa JP na yan, kaya tayo sirang-sira natin. Sabi niya mahina pero matalim. Napangiti ako na mapait. Masakit. Tama ka. Tumango ako. Isa siya sa dahilan kung bakit tayo nasira. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Pero DJ, kung talagang mahal mo ko, kung talaga ako yung mahalaga sa buhay mo, bakit mas pinaniwalaan mo sila? Tumingin siya sa akin. Wala siyang sinabi. Wala siyang maibalik sa tanong ko. Hindi mo ko pinaglaban. You gave up on me too quickly. So don't put all the blame on him. Muli na magitan ng katahimikan. Parang walang ibang tao sa paligid. Parang kaming dalawa lang. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Parehong masama ang loob ko sa kanila. Ang taong mahal ko at panagkatiwalaan ko'y parehong sumira sa akin. Pareho lang kayong dalawa. Umalis kayong pareho sa mansyon. Huwag niyong ipakita sa mga anak ko ang mga walang kwenta niyong pinaglalaban dahil pareho kayong dalawa. I said firmly and I turned my back on them. Tuluyang pumatak yung luha ko. Tahimik lang, walang hikbi, pero bawat takbang ko palayo, ramdam kong bigat sa dibdib. Kung giyera man ito, lahat talo. Kinuha ko kaagad ang mga bata at agad kong inilayo. Ayaw ko makita nilang ganitong klaseng eksena. Hindi sa harap nila, hindi sa murang edad nila. Halina kayo mga anak. Mahina kong sabi habang niyayakap ko silang tatlo. Mommy, why are they fighting? Nanginginig na tanong ni Danaya. Hinaplas kong buhok niya habang pinipigilan ang luha na gustong bumagsak. It's nothing baby. Let's go inside, okay? Nasa likod ko lang ang mommy ko. Ramdam kong nag-aalala rin. Inalalayan niya akong ipasok ang triplets sa loob habang papasok kami sa loob ng mansyon na iwan sa likod ng mga lalaki sa pool area. Bahala silang ayusin ang gulo ng dalawa basta ako, I'm done with it. Hindi pa man kami nakakalayo, may mainit na bisig na yumakap mula sa likod ko. Alam ko na kung sino, hindi ko na kailangan lumingon pa. Hindi ako gumalaw, hindi ko rin siya itinulak pero hindi rin ako lumingon. Hinayaan ko lang siya, wala ring saysay kung papalag pa ako. Tumango ako kay mommy. Mom please, iakyat mo na muna sila, kakausapin ko lang to. Tumingin siya sa akin, puno ng awat pag-unawa bago niya inalalayang paakyat ang mga bata na may nakikita akong takot sa kanilang mga mata. Naririnig ko pang hikbi ni Danaya habang sinasabihan siya ng lola niya na everything will be okay. Naiwan kaming dalawa sa sala. Wala pa rin salita mula sa akin. Naririnig kong tibok ng puso niya. Tin, bulong ni DJ sa likod ko. I'm sorry. Napapikit ako. Same words. Same cycle. Sorry ka na naman. Matigas kong kalmadong boses. Paulit-ulit. Wala nang bago. Napapagod na ako, DJ. Dagdag ko. Low but clearly. Ramdam ko kung paano napalalim ang hinga niya sa likod ko. Please, huwag kang mapagod sa akin, Tin. Please, garalgal ang boses niya. I'm begging you, papatunayan ko. Magbabago ako, babayaran ko lahat. Lahat ng mali ko. Huwag kang mapagod. Huwag mo lang akong talikuran. Mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ng mga bata. Dagdag pa niya at mas sumigpit ang yakap niya. Kanina, lang ako nagalit. Hindi ko napigilan ang galit ko. Nasaktan ako. Sinira niya tayo, Tin. Dahan-dahan ko inalis ang mga kamay niya mula sa bewang ko. Then, humarap ako sa kanya. Taas ang noo at buo ang loob. Mali ka. Natahimik siya at napatulala na parang bata. Hindi silang sumira sa atin, DJ. Ikaw. Tumaas ang dibdib niya. Halos hindi makahinga dahil sa sinabi ko. Ikaw yung kulang ng tiwala. Hindi mo ko pinanindigan. You choose to believe others over me. And that's what broke us. Saglit siyang napapikit at parang tinaga sa dibdib. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. You know me better than them. Tuloy ko. Alam ko kung anong klaseng tao ka pero pinili mo pakinggan ng iba. Hindi siya nagsalita. Wala nang dahilan, wala na ring paliwanag pa. Huminga ako ng malalim. Nilunok kong pait na naiwan sa lalamunan ko. Pagod na ako ngayon, DJ. Mahina pero buo ko sabi. Please, saka na tayo mag-usap. Ayusin mong gulo mo. Nakakaya sa mga magulang ko. Kay Lolo Francis at lalo na kay Dad. Parang pinatunayan mo na lang din na paninira sa'yo na ni JP. Kakapatawad lang sa'yo ni Dad pero gumawa ka na naman ng eksena. Naiintindihan kong galit mo dahil pareho lang tayo but not here. Hindi sa harapan ng mga anak mo. Nakita mo yung takot sa mga mata ni Danaya, kay Cole at Kael. Wala na akong sinabi pa. Tinalikuran ko na siya. Hindi ko na siya hinintay na magsalita pa. Habang papaakyat ako sa hagdanan, naramdaman ko pa rin ang bigat ng mga mata niya sa likod ko. Isa-isang hakbang, bawat apak parang tinutulak kong sarili ko palayo sa isang lalaking minahal ko ng sobra. Pero mas minahal ang sariling pride kesa ako.
At habang patuloy ako sa paghakbang, pumatak na rin yung luha. Then, bigla akong huminto sa kalagitnaan ng hagdan pero hindi ako lumingon. Ramdam ko pa rin ang presensya niya sa likod ko. Tahimik at parang may bumubulong ng mga salitang hindi na kailanman makakabawi sa kung anong nawala. Huminga ako ng malalim saka nagsalita. Huwag kang mag-alala, DJ. Mahina pero buo kong sabi. Tuloy ang punta ng mga bata sa mga magulang mo. Hindi ko sila ipagkakait sa kanila. Nanatili siyang tahimik. Wala pa ring galaw mula sa kanya pero ramdam ko yung nakikinig siya. Pero nilunok kong sakit na nasa lalamunan ko. Ito na ang huling pabor na ibibigay ko sa'yo. Parang tumigil ang oras sa pagitan namin. Alam kong hindi niya tanggap ang sinabi ko. Ramdam ko yun. After the taping tomorrow, ipapahatid ko sila doon. Kung gusto mong mauna ka, do it. Huwag mo na kaming hintayin pa. Tahimik pa rin siya. Katahimikan na may dalang kakaibang kaba sa dibdib ko pero hindi ako padadaloy. Sa takot ko, I know DJ is capable of doing something bad pero wala akong pakialam. This time ako nang masusunod sa aming dalawa. Ako masusunod DJ. Matigas kong sabit hindi niya pwedeng baliin yon. Hindi ikaw. Wala kang karapatang magdesisyon sa ating dalawa. Hindi to kwento mo. Dahan-dahan ko inangat ang mukha ko. Hindi pa rin ako lumilingon sa kanya. Sa pagkakataong ito ako lang, salita ko lang ang susundin. Wala na akong ibang nasabi at pagkatapos nun humakbang na ako ulit. Paakyat, hindi pa man ako tuloy ang nakakalayo narinig kong pahabol na boses ng DJ. Firm, puno ng buwelta, puno ng sama ng loob. Kung yan ang desisyon mo, sigaw niya mula sa ibaba. Then fine, pero sana hayaan mo rin ako sa desisyon na gagawin ko. Napatigil ang paghakbang ko. I tried to be patient, Christine. I really did. Pausang boses niya pero parang pinipigil ang puot. Pero hindi lahat ng tao mahabang pasensya. Napapikit ako. Ang kapal talaga ng mukha niya. Hindi ko pa rin siya nilingon pero ramdam kong galit siya dahil sa mga sinabi ko, yung tipong naubusan ng pasensya. Ubus ng pasensya ko sa'yo. I'm done trying to fix something na ayaw mo nang ipaayos. So this time, he paused in mid-sentence. Parang hinihingal sa sama ng loob. I'll do it in my way. You said this isn't my story? Fine. Pero wag mo kong pipigilan kapag ako naman ang gumawa ng sarili kong ending. Mark my word. Dahil akin ka lang, Christine Maurice Velasco Bentacourt. Tandaan mo yan. Parang may humampas sa dibdib ko. Bigla na lang ako kinabahan. May laman ng sinabi niya. I swallowed hard. Tahimik na lang ako umakyat. Tahimik na kinakabahan. Hindi yun basta statement lang kung hindi pagbabanta. I woke up at 3 a.m. Maaga akong nagising, hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa utak kong ayaw matahimik. Bumangon ako ng dahan-dahan at naupo sa gilid ng kama. Saglit ako napamasahe sa sentido at pakaramdam ko, hindi ako nakatulog kagabi. Kahit nakapikit ako buong magdamag. Ang dami kong iniisip, lalo nang nangyari kagabi. Yung pagtatapat ni JP, yung suntukan, sigawan at sumbatan na mas masakit pa sa suntok. Napatingin ako sa tabi ko. Mahimbing pa rin natutulog ang mga anak ko. Parang mga anghel na walang kamalay-malay sa gulong kinasangkutan ng mga magulang nila. Isa-isa ko silang hinilikan sa noo. Pigil ang luha ko habang tinititigan sila. Para silang paalala kung bakit ko kailangan maging matatag kahit na parang gusto ko nalang sumuko kagabi. Hindi ko alam kung nasaan si DJ, kung umalis ba siya o natulog lang sa kung saang sulok ng bahay na ito at kung may naayos ba sa nangyari kagabi. Honestly, I don't care anymore. Ang alam ko lang, every time na nandyan siya, parang sumasakit lang lalong ulo ko at ang puso ko. May shoot ako mamaya. 4 a.m. ang alis namin. Dadaanan ako ni Gemma mamaya. Gaganapin sa Aquatico Beach Resort sa Batangas ang location para sa bagong commercial ng isang liquor brand. Irene, no? I'm selling alcohol on camera. Habang sa totoong buhay, akong lango sa sakit. Bumuntong hininga ako. Kailangan ko na magbihis. I need to show up today like nothing happened, like I didn't cry myself to sleep last night, like I'm okay. Pero alam ko hindi ako okay at hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. This is one of those days where I have to wear my strongest face. Kahit na sobrang hirap akong magdesisyon siya ngayon. Tumayo na ako sa kama at dumiretso sa banyo. Maliligo na ako bago pa tumating si Gemma. Pumasok ako sa banyo, tagad ako naligo. Hindi rin ako nagtagal, saglit lang ako nag-shower. Gusto ko lang balawan yung bigat sa katawan ko kahit na alam kong hindi kayang tangay ng tubig ang lahat ng sakit. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong inasahan ang makikita ko. Napako sa kinatatayuan ko. Nandito si DJ, nakaluhod sa kama, hinahagkal ang triplets sa noo habang tulog pang mga to. Mabilis ako napahawak sa tuwalyang nakabalot sa katawan ko. Mahigpit, may heart jump.
Hindi sa kaba kundi sa inis, sa gulat at sa pagkasuklam na bigla ko naramdaman. "What are you doing here?" Malamig kong tanong. Dahan-dahan siyang tumayo, humarap sa akin. His eyes scanned me mula ulo hanggang paa. Hindi siya nagsalita agad. Parang may sarili siyang mundo habang nakatingin. I felt stripped. I felt invaded. Pumunta ako para magpaalam sa mga bata. Hindi ko sila napuntahan kagabi. Sabi niya, casual at parang walang nangyari. Dinala ko si JP sa ospital. Nagkausap kami ng maayos. Then, niyaya ko ni Brian na lumabas. Inumaga ako ng uwi. Paliwanag niya pero hindi ako interesado. Ngumiti siya. Aalis na pala si JP, dagdag pa niya. At naramdaman ko yung galak sa boses niya habang binabanggit yon. Pero kahit na anong sinasabi niya, hindi doon ang atensyon niya, kung hindi nasa mga mata ni DJ. Paano naman kasi, nagsasalita nga siya pero yung mga mata niya, nasa katawan ko and it made my skin crawl. Parang hinubaran niya ako, gamit ang tingin niya. Nakakainis, nakakabastos. Napatingin ako sa pinto, then sa kanya, diretso walang alinlangan. Please get out. Straight to the point. Walang pasakalit, hindi na kailangan ng explanation. Oo, mag-asawa pa rin kami sa papel, pero hindi niya na ako pag-aari. At kahit kailan hindi na siya magkakaroon ng karapatang makita ako sa ganitong ayos. Sapat ng minsan, sapat ng gabing isinuko kong sarili ko sa kanya. Isang gabing wala namang halaga, walang puso, walang tunay na koneksyon at doon pa nabuo ang triplets. Hindi siya nagsalita, hindi rin nagmatigas, tahimik siyang lumabas ng kwarto. Buti na lang huminga ako ng malalim. Hawak pa rin ang tuwalya habang sinarado kong pinto. Slowly, I lean against it for a moment. Saglit lang, then I let it all go. Kailangan ko nang magbihis. Gabi pa kami magkasundo ni Mommy. Siya nang bahala sa mga bata habang ako wala. At ngayong umaga, ang tanging gusto ko lang matapos ang shoot at makalayo kahit na saglit. Kahit na papano, gusto ko ring makahinga. Pagkatapos ko magbihis, lumabas na ako ng kwarto. I was hoping tahimik ng paligid at wala na siya. Bumaba ako ng hagdanan, dalang maliit kong bag, ready na for the long day ahead. Pero pagdating ko sa sala, napahinto ako, nandito pa siya. Nakaupo sa couch, relax na parang wala siyang ginawa kagabi. I swallowed hard because of irritation. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo, dahan-dahang lumapit sa akin. At bago pa ako makapagsalita, kinuha niya ng bag ko mula sa kamay ko, walang paalam. It's my first day as your assistant. Sabi niya sabay kindat. What? Napamaang ako. Parang hindi ka agad nag-sink in. Sa utak ko yung sinabi niya. Yung sinabing, Alila, hindi ko akalaing seryoso siya. Akala ko joke lang. Empty threat, pero he's here. Smiling, committed sa trip niya. Napasa po ako sa noo. Great! Akala ko matatakasan ko siya today. Akala ko tapos na yung gulo. Apparently, this is just the beginning. Akma ako magsasalita pero bigla na lang siyang tumalikod at tumakbang patunta sa main door. Napatakbo ko para habulin siya. Pagdating sa driveway, binuksan niyang pinto ng Ford Explorer at nilapag ang bag ko sa likod. Hey, Gemma is coming. Dala niya yung van ko and for the record, I changed my mind. Hindi na ako papor sa pagiging alila mo. Sabi ko sabay hawak sa braso niya. Gumisi siya. That smug, irritating grin. Buisit talaga. Pero hindi siya nakinig. Sinara niya ang likod ng pinto at binuksan naman ng passenger seat sa harap. Walang sinasabi at parang may sarili siyang script na sinusundan. Pagharap niya sa akin, relax pa rin ang mukha niya. Gemma's not coming. Kahit natawagan mo pa siya. Dumiretso na siya sa Batangas. Doon na lang kayo magkita. Sa akin ka sasakay. He said calmly, like it was no big deal. No room for argument. Napairap ako. Yung tipong gusto ko na lang siyang sabunutan. No way! Sagot ko sabay kuha ng phone sa loob ng shoulder bag. Tinawagan ko kaagad si Gemma na kaagad naman itong sumagot. Tin, bati nito. Oo nga pala, hindi na ako dadaan. Diretso na lang ako sa Batangas. Sa taping site na lang tayo magkita. Nasa akin naman yung lahat ng props at damit mo. Si DJ na lang maghahatid sa'yo. Hindi ko na siya pinatapos sa mga sinabi niya. Pinutol ko ng tawag. Napakuyom ako ng kamao. Gusto kong batuhin ng phone yung sasakyan ni DJ sa inis. Naglakad siya papalapit sa akin habang may pasipol-sipol pa. Like, seriously? Huwag ka na maginarte, mapatarash pa tayo sa niya. Sabi niya, all smug, lumapad ang ngisi niya. Yung tipong alam niyang wala akong kawala. Gusto ko siyang murahin pero alam kong walang saysay. He's playing with me and I hate it. I really hate it. Pero nung magagawa ko, wala akong ibang sasakyan. Wala na akong oras, ayokong malate sa taping. So kahit nalabag sa loob ko, sumakay ako, tahimik lang ako, walang salita. Pero sa loob ko, ang dami kong gustong isigaw, lahat paalala. Paano kung hindi niya ako dalhin sa taping? Paano kung may iba siyang plano?
Napatitig ako sa kanya habang umaandar ang sasakyan. He's dangerous when he's too calm, and right now, I don't trust him, not even a bit. Tahimik sa loob ng sasakyan. Ilang minuto na rin wala kaming imikan sa aming dalawa. Panay ang sulyap ko sa labas ng bintana. Naghahanap ng kahit na anong distraction para hindi siya mapansin. Pero as usual, biglang nagsalita si DJ. Talagang hindi mapakali ang bunganga niya. May dalaw ka ba? Tanong niya out of nowhere. Napalingon ako sa kanya, gulat na gulat. Sa dami ng pwedeng itanong, yun pa talaga? I mean, seriously. Excuse me? Tanong ko, kunot ang noo. You heard me, sagot niya habang nakatingin sa kalsada. Para bang wala lang. May dalaw ka ba? Ang sungit mo kasi. Napasandal ako sa upuan, halos hindi makapaniwala. Napailing ako pero sumagot pa rin ako sa tanong niya. Katatapos lang, 2 days ago, napatingin siya sa akin, ngumisi. That smug, mischievous kind of smile na may ibig sabihin, may bahid ng pilot parang delikado. Kumukutita pa ang mga mata niya. Fertile ang babae after period, hindi ba? Sambit niya't parang walang ibang nakakarinig ko hindi ako. Biglang kumabog ang dibdib ko. Teka lang, sabi angat ng isang kilay. So what? Dagdag ko't medyo defensive. Anong pakialam mo? Wala namang gumagalaw sa akin. Diretsong sabi ko't pilit pinapanatiling matatag ang boses. Tumawa siya, mahinang tawa lang pero may laman. Wala pa ngayon. Sagot niya sabay ngisi ulit. Pero kung gugustuhin ko, madali lang. I can change that. Napairap ako. Baliw ka ba? She shrugged his shoulder. Naalala ko pa yung first day ng menstruation mo. Nakangising sabi niya pero nakafocus pa rin ang mga mata niya sa pagmamaneho. Iyak ka ng iyak. Ang sakit ng puson mo. I had to buy you napkins kasi wala kang lakas. Remember? Ako nag-alaga sa'yo dahil ayaw mo umalis ako sa tabi mo. Napapikit ako. Of all the things, bakit kailangan pang ungkatin yun? Yeah, I remember and I remember saying thank you. So what's your point? Bakit pa bigla mo nang naalalang lahat ng yan? Iritang tanong ko. She shrugged again. Walang kahirap-hirap at parang sinasabi niya lang kung anong gusto niyang sabihin. Because I was there, sabi niya. I was always there. That gives me certain rights. Napatawa ko. Grabe tong taong ito. Hindi talaga naubusan ng paandar. Rights? Wow ha, impressive imagination. Pero bago pa tuluyang matawa, nagsalita siya, tahimik pero klaro at hindi na ako natawa pagkatapos nun. If I want, I can get you pregnant. Napalunok ako. I can do whatever I want with you. At sisiguraduhin ko na magkakaroon ng bunso ang triplets. I stilled. Natahimik ang buong mundo, hindi na siya tumatawa. Walang bahid ng biro sa tono niya. Nakatingin pa rin siya sa daan at parang walang nangyaring kakaiba. Pero ako, I was frozen in my seat. Hindi ko alam kung matatakot ako o may parte sa akin na natutunaw. Kasi totoo naman, he knows how to get to me, and the worst parts, he still does. Sa mga binitawang salita ni DJ, nakita natin ang ibang version niya. Yung DJ na handang gawin ng lahat, yung DJ na hindi marunong sumuko, pero sa panig naman ni Christine, ramdam natin ang laban sa pagitan ng utak na gustong lumayo at ng pusong tila unti-unti pa rin natutunaw. Ang aral ngayong kabanata, minsan ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi ang laban sa sarili nating nararamdaman. Mabilis nating nasasabi, ang ayaw ko na, o pagod na ako, pero sa harap ng tao minahal natin ng sobra, ang ating mga paninindigan ay madalas na sinusubok ng pagkakataon. Sa tingin ninyo, bluff lang bang banta ni DJ? O seryoso na talaga siya sa pag-angkin muli sa kanyang asawa? At si Christine, hanggang kailan niya kayang panindigan ng kanyang no? Kung ang mga titig at presensya ni DJ ay patuloy na bumabaklas sa kanyang mga pader. Huwag kalimutang i-share ang inyong thoughts sa comments. Team atras na si Christine? O team lalamunin na lang ng pag-ibig? Abangan sa susunod nating kabanata.